Magandang araw po mga ka-repair. Mag-share lang po ako ng DIY. Ito po ay applicable sa mga tatay ng tahanan na gustong makasave ng pera. Ngayon tuturuan ko po kayong gumawa ng microphone cable. Imbis na bumili tayo ng buo, tayo na lang ang gumawa. DIY na lang tayo. Ngayon, meron tayong mga microphone sa bahay na mga nasisira. Dahil na rin siguro naiipit, nababagsak, o sa ano pa mang kadahilanan, nasisira yung ating microphone. Hindi natin alam na yung palang sira ng microphone natin ay kable. So kung bibili tayo ng buo na, yung ready-made na, may kamahalan yun. Pero kung tayo gagawa ng sarili nating microphone cable, makakatipid tayo. Plus, mapipili pa natin yung quality ng materials na gusto nating gamitin. Sa ready-made kasi kung ano lang yung nandoon, yun lang talaga. O meron naman talagang ready-made na magandang klase, talagang mahal din. Hindi katulad ng mamimili tayo ng piece by piece, mapipili natin yung gusto nating ikabit. Katulad nito, bumili ako ng male connector, male jack. Ngayon, ito naman yung microphone jack. So dito, ito po yung sinasaksak natin sa microphone. Ito naman po yung sinasaksak natin sa ating amplifier o anumang device na po pwede. Hindi po ako eksperto sa ganitong larangan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kunti kong nalalaman para makatipid tayo. Dati kasi bili na lang ako ng bili ng ready-made na, yung pala pwede namang gumawa na lang. So almost 50% po yung masisave nyo. Yung almost 50% na yun na masisave natin, ay bilhin na natin yung magandang klase. Kumbaga sa atin naman ito, at least sigurado tayo medyo may kalidad yung ating piyesa na nabili. So ngayon, bakit nga ba kailangan natin ng multimeter sa paggagawa nito? Kailangan po natin dahil kailangan natin tingnan yung continuity ng kable. Kung meron po tayong sirang mic, huwag po nating itapon yun. Pwede nating tanggalin doon sa pagkakasaksak sa mic natin. Ngayon, kukuha na natin siya ng continuity. Dito muna natin siya kuha ng continuity yung kable. Hindi natin alam kung kahit na bago to, baka may putol. Double check lang ba? So ground, tatlong wire pala po ito. Ito pala po ay design para sa stereo. Ground, left, right. Kaya po left, right kasi stereo nga. Ngayon may mono naman, yung single lang. Well, single lang yung mapapansin nyo. Pag bumili kayo ng cable, sabihin nyo lang pang mono. Bibigyan na po kayo nung salesman doon na ground tsaka isang wire lang. Pero pag pang stereo, bali tatlo po siya. Isang ground, isang left, isang right. Ngayon, titingnan natin tong ground to ground. Yan, meron po siya. Ilalagay po natin yung ating multimeter sa times 1 o times 10. Walang continuity naman po yan. Yan. So, meron. Yung white to white, meron. Red. So, kaya ko lang po ginawa to kahit bago. Gusto ko lang makasigurado na
Yung kakabit ko walang problema. So dito po naman po, buksan natin itong mail na ito. Threaded naman siya, nabubuksan siya. Yan po ang laman yan. So meron siyang tawag dito, Gromay. Kung sa metal ano bang tawag dito? Basta pinakang pangpasikip siya dun sa kable. Kung sa metal pala, collet siya, collet. So mapapansin niyo po dito, may 3 pin siya. Yang isa dyan, ground. Yung dalawa, isang left, isang right. So hahanapin po natin yung ground muna. Pero ang standard na nakalagay dito, yung pin number 1, ground automatic yun. Ngayon, bakit 3 lang nakalabas doon? Pagdating dito, 4. Yan pong isang yan, kung mapapansin nyo, yung nandito, ground po yan. Ikakabit po natin yan, i-jumper natin yan sa number 1. Ground po yan itong body. Yan. Body ground po. Ngayon, para pagbukas po natin, hindi tayo malito pag hugot natin, mamarkahan po natin yan. Pwede naman po natin ang markahan ng marker. Tulad ko, hindi naman ako ganong bihasa rito. Kaya mamarkahan ko po. Yan. Kasi hugutin po natin yan dahil hinanga natin siya. Para pagbalik natin, hindi na tayo malito. Kasi may mga slot po sa loob yan. Yung tinatapatan. Yan. So minarkahan ko na po ng black. Nakatapat dito sa kapila. So kayang-kaya po ng mga tatay ng tahanan ito. Makasave na rin tayo. Imbis na mapamahal tayo, makasave tayo ng pambili pa ng kahit anong pangangailangan sa bahay. So hugutin ko na po. Ayan. Ngayon, may marka ako dyan. Pagbalik ko, dyan ko din itatama sa slot na yan. So yan. Markahan natin. At least meron tayong marking. Hindi tayo malito. So ang mangyayari po dyan, ipapasok na po natin tong kable na to dito sa kanyang yan. Ngayon, sunod na po natin ipapasok itong kanyang Gromay na tinatawag. Mahulog. So pampasikip po siya doon sa cable para lock ba, hindi pag kahit mahatak na gano'n, hatak-hatake na, hindi siya mahuhugot. Yun ang trabaho nitong plastic na to. So ihihinang na po natin to dito. Saka na lang natin ito kasi threaded naman siya kahit mamaya na natin ilak pagkahinang. So kaya kailangan po natin ng panghinang.
kailangan natin ng pambalat ng kable, yung wire stripper. So ito meron tayo. Adjustable po ito. Kung gusto, depende sa laki na gusto nyo. May butas dyan. No? Base lang sa laki ng wire na gusto nyo, i-adjust nyo rito. Gusto nyo malaki yung wire nyo, kung number sabihin natin yung wire ay number 12 o number 8, pwede po yan dito. Yan. Pasok lang wire, tapos hugot. Ang kagandahan po mayroong ganito, hindi nasasama yung pinakang hibla ng wire. Kasi kailangan po hindi mabawasan yung hibla nito. Makaka-apekto po yun sa performance ng ating kable. Kahit na po sa electrical wires, hindi po allowed yung bawasan natin yung kanyang hibla. Kaya meron tayong mga wire stripper. Yan. Ngayon dito po ay bakit 4? Ngayon 3 lang naman yung kable. Ito po ground, body ground ito nito. Kailangan nakadikit dito. So ang gagawin po natin, i-jumperan po natin yan dyan. Yung pin number 1, naka-jumper dito sa ground ng ground pin para dito sa body ground. Mapapansin natin, hindi naman po tayo maliligaw dahil kita ba yung number? Hindi ito. Yan, may number po. Basta tandaan po natin, yung number 1, pin number 1, ground po yun. 1, 2, 3 po ang nakalagay dyan. Medyo pangit talaga yung aking camera. So 1, 2, 3. May makita po tayong 1, 2, 3. Ngayon yung 1, hahanapin po natin yung 1 na yun. Parang ganito po ang itsura niyan eh. Bilog. Hindi natin. Dito. Nandito yung isa. Sabihin natin, pin number 1, pin 1, 3, and 2. So itong ground pong ito, ground, i-jumperan ho natin yan dyan. Pag didikitin natin yan, ikuha tayo ng jumper wire. Itong 2 and 3 pong ito, ang inire-represent po niya yung left at saka right. Ngayon ay actual na po natin. Mainit na yung aking panghinang. So, pipilipitin lang po natin yung ating ground para maging solid siya. Saka natin hihinangan ngayon. Gamit din po tayo ng soldering paste para madaling dumikit yung ating hinihinang. So, ito. Itong video ito para lang po sa tulad kong baguhan, sa mga eksperto po, hindi na po kayo kasali dito. Sa mga tatay lang ng tahanan na mahilig mag-DIY, yung gustong makasave ng pera para hindi magalit si Mrs. Hihinangan na rin po natin yung mga yan. Yung bawat ating paghihinangan. Kailangan meron na siyang LED
na nakaabang. Basta hanapin po natin yung pin number 1. Yung pin number 1 saka yung ground, pag didikitin po natin yan, isu-short natin yan. Hinaangan po natin yun para yun po ang kagandahan pag may paste tayo, dahil madali natin siyang mahinangan. Huwag po natin gano'ng tatagalan kasi matutunaw yung plastic nitong sa body. Kaya konti lang. So napagdikit na po natin yung ground at saka pin number 1. Papansin nyo, ayan na, nakaway na siya. So ikakabit naman po natin to ditong isa, itong pula at saka puti.
wala naman pong problema yan kahit magkabaliktad yan. May butas pala po ito, papasok lang natin sa butas. Yan. So ganyan na po yung forma niya. Ang ingatan lang po natin magkadikit dito yung ground tsaka yung pula tsaka puti. Lagyan ko na ng, lagyan na natin ng kable ng tingga. Subukan nyo po ito mga tatay, siguradong makakatipid kayo. Malaki yung matitipid nyo. Enjoy pa kayo. Masusunod pa ang inyong gustong pyesa kung anong gusto nyo ikabit na kalidad. Yung quality ng pyesa na inyong gusto. Ingat lang po at medyo nakakapasok, mainit. Ngayon, ipapasok na po natin siya dun sa may marka natin. So ayan na po, nakapasok na. Kasi kung hindi natin mamarkahan, pagpasok natin ito medyo malilito tayo. Ngayon meron tayong marking, tapos dun sa dito sa kabila, so alam na natin kung saan natin ipapasok yun. Hindi tayo ganong mahirapan. Yan. Di nakapasok na po, ano? Di kukunin na natin tong
Papasok na natin yung kanyang Gromay. Yan, para hindi yung kable hindi mahatak. Hanapin natin yung ating binarkahan. So ayan na. Yan. So ganyan na po yung finish na tapos na. So ayan ang ano niya, papasok na po natin. So ayan, ayan na po yung ano niya. Ngayon thread na lang natin siya ngayon. Ayan na po, buo na yung isang side natin, yung male. Nakabuo na tayo ng isa. Ngayon dito naman po sa kabilang side. So yan na po yan. Dito na natin ikakabit itong isang ito. So yan na po yung ano niya, connection niya ngayon. Pero bago natin ikabit itong isa, ay tingnan muna natin yung continuity ulit nito. Tingnan dito sa i-ground natin. Tingnan natin kung meron dito. Kailangan meron po yan. Ayan, nakita niyo yung multimeter meron. So yan, at saka yung number 1, hanapin natin dito kung magkakabit. Ito po yung number 1. Ito yung multimeter. Dapat walang connection po yan dito. Yan, wala siya. Sa left and right wala. Pero dapat po pag tingnan natin yung continuity nitong white, dapat papalo po yan dito. Yung number 3 natin nakakonekta sa white, yung pin number 3. Yung red naman po siguradong nasa 2. Yan. So ibig sabihin okay na po yung continuity. Pwede na tayong magtuloy maghinang dito sa kabilang side niya. So buksan po natin ito. Uy, kapal laman ito. So yan pala po yung laman ito. Papansin niyo po yung laman niya yan. Ito yung pinakang ground niya. Ground, left at saka right. So yung ground po niya automatic din ito. Ground, left, right.
So dito po, dito natin ilalagay yung number 3 sa gitna. Number 2, number 1, ground. So madali naman po itong gawin. So papasok muna natin to. Yan, pinasok na natin. So mas madali pong magkabit nito kaya dun sa isa kanina. Ngayon pag nakabit na natin yan, pwede na nating diretso dun. So ito, kailangan unahin po natin kabit ito para bago tayo maghinang dahil kung hindi natin mapapasok yung lock niya. So huwag natin kalimutan, mga tatay, pasok natin dito kagad, saka po tayo maghinang. So ngayon, itong ground na to, pipilipitin ko ulit para maging solid yung kanyang kasi pangit pong hinangan pagka sabog yung wire. Kailangan nating pilipitin. So yan. Yeah. Sa panghinang po kahit 30 watts lang pwede na. So nahinangan ko na, pasok na natin dito. Ito pong palang mapapansin nyo dito, meron siyang pinakang lock. So ang gagawin natin dyan mamaya pagkatapos ng hinang ay ilalak lang natin to. Double check ko lang kung nasaan yung number 2. So yung white number 2 at saka yung red ang number 3. Hanapin natin dito kung nasan yung number 3. Yun. Ibig sabihin dito yung color na puti. So dito puti. Kapos yata yung aking yan. Kapos. Pagkapos babalatan po natin ng konti ulit. Kailangan maisukat natin dito. Dito pala po kailangan natin balatan natin ng madya mahaba hanggang dito. Ito na yung magsisilbing ground nya. So tansyahin lang natin hanggang dito.
kulang pa rin ng konti. Mahina na ako. Ayan, nahinang na po natin. Itong ground na to, bali ilalak na lang natin siya dito. Yan na po yung ground niya. Pero para sigurado tayo, pwede nating hinangan din yan. Hindi talaga siya makakawala pag hininangan natin. Yan. So, tatakpan na po natin. Pareho lang naman po ng construction niya kahit yung straight type nito. Ito kasi naka-angle siya. So ngayon, ito na po. Ilalak na siya natin. Pwede rin to sa mixer. Mixer to amplifier. Itong connector na to. Ngayon po, ano gawa na? Okay na. Nakagawa na tayo ng isang connector. So ito na po yan. So ngayon, titingnan natin po kung natin po yung continuity ulit nito pagkatapos natin.
gagamit ulit tayo ng multimeter. Kaya napakahalaga po ng multimeter para ma-double check natin yung ground, yung left at saka right. So subukan muna po natin dito sa ground, sa body. So dito naman po ang ground dito sa kabila. Kailangan po pumalo yan. Ayan po. Ibig sabihin yung ground to ground, okay. Hanapin naman natin yung number 3 sa gitna. Dapat po papalo yan. Ayan po. Pumalo siya. Kasi sa dulo, yung number 2. Ayan siya. Ibig sabihin okay na po ito. Yung ating audio cable. Tawag po nila dito audio cable. So sana po may natutunan ulit kayo mga ka-repair. Sa mga tatay ng tahanan, sana po mayroon kayo napulot na konting kaalaman. Gusto ko lang naman pong i-share yung aking konting kaalaman para po makasave tayo ng pera. At yung may save natin, magagamit pa po natin yun sa ibang gugulin sa ating tahanan. Pangalawa po, mapipili natin yung kalidad na gusto natin pyesa. At pangatlo, matututo po tayo. Kumbaga magiging kapaki-pakinabang yung ating pagde-DIY. So ayan na po yung finished product. Pwede ito sa karaoke, pwede sa mixer, pwede sa amplifier, pwede rin sa microphone. So hanggang yan muna po mga ka-repair, at maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag-like at pag-subscribe. At mabuhay po tayo lahat ngayong 2021. Sana po mawala na ang ating pandemyang ito. At hanggang sa muli po, God bless po sa ating lahat.